Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki. At ito'y tatawaging Immanuel, ang kahulugay. Kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Pero dahil ngayon ay kapistahan ng minamahal ng ating pong Hesus Nazareno, ang kanyang ina at ina nating lahat, ang mahal na Birhen Maria, palakpakan rin natin ang ating mahal na ina sa kanyang kapanganakan. Happy birthday, Mama Mary. Ngayon, sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birhen, una ay nagkahulugan pito na natupad ang pangako ng Diyos. Pangalawa, mayroong kahalagahan o kahulugan ang buhay. Pangatlo, na ang halimbawa ni Santa Maria ay dapat nating tularan. Una, ang pagtupad ng pangako ng Diyos. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas, Kapitulo 9, verso 1 hanggang 4, na ipanganak ang isang Mesiyas sa isang bayan na Bethlehem, Ephrata. At ito po ay natupad. Salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria, na kung tingnan natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 38, sumasang-ayon siya sa kalooban ng Diyos nang sinabi niya, mangyari nawa gaya ng sinabi mo. Pangalawa, ito rin ay katuparan sa pangako ng Diyos na siya'y sumasa atin sa hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, verso 14, na ang isang dalaga ay maglilihi at manganak, at ang kanyang anak ay Immanuel. Imano, kapiling, El, Panginoong Diyos. Na ang Panginoong Diyos ay makapiling natin. Salamat din sa tulong ng mahal na Birhen. Naging kabahagi sa buhay natin ang ating Panginoong Diyos na Panginoong Hesukristo. At siyempre, ang papel na ginagampan ng mahal na Birhen Maria ay napakahalaga. Kaya siya po ay tinuturing na nagpapahalaga sa buhay. Ang pangalawa pong kahulugan nito, hindi lang ang katuparan sa pangako ng Diyos na siya ay sumasa atin upang tayo iligtas. Ito rin ay nagpapahalaga at nagbibigay saysay o kabuluhan sa buhay. Sa ngayong postmoderno na panahon, ang buhay ay kukunti na lang ang halaga.
ang halaga nito ay bahagi na lang sa kapital o dili kaya bahagi ng mga panibagong inbensyon na kung saan pinalagahan ang bahagi ng material na bagay, ang artificial intelligence o AI at ang mga cyber teknolohiya at hindi na nabigyan ng pahalaga sa buhay. Kaya kuminsan ang mga tao ay akala nila may kailangan sila mag-abortion dahil kailangan i-control ang kapanganakan. Pero ito ay kasalanan sapagkat ang buhay ay banal o sagrado. At dahil dito, kailangang irespeto. At isa pong krimen laban sa Diyos ang lahat ng mag-abort o lahat ng magtangka na mag-abort o ang mga hindi nagpapahalaga sa buhay. Pangatlong kahulugan nito ay atin pong tingnan ang pagtulad natin kay Maria. Si Santa Maria, sa atin pong kapistahan ngayon sa kanyang kapanganakan, ay hindi po natin makikita sa Ebanghelyo. Pero makikita po natin siya sa mga luma na mga tradisyon. Gaya halimbawa ng tradisyon na tinatawag na Proto-Evangelium ni Santiago, Kapitulo 5, na kung saan sinasabi na sa Kapitulo 5, versikulo 2, na ipinanganak si Santa Maria sa kanyang ama na si Joaquim at ang kanyang ina na si Ana, na naghahangad ito na magkaroon ng anak at salamat sa tulong ng Diyos, binigyan ng Diyos ang kanilang panalangin. Ipinanganak si Santa Maria sa Siporis, Galilea noong taon 20 before the Common Era, so 20 BCE. Ano ibig sabihin? Nagdalawang taong mahal na birhen sa edad na 14. Nung ipinanganak siya sa Siporis o sa mga Hebreo tinatawag ng Chipore, ay bahagi ito ng Galilea, mga 6 na kilometro ang layo nito sa Nazareth. Pero kung tingnan natin sa iba pang aklat na luma din, Quran, sa Quran, sa pangatlong sura ibig sabihin chapter, ay atin ding mabasa na si Imran ito po si San Joaquim, at si Hana ito po si Ana, ay nagkaroon ng anak at ang kilang anak ay si Miriam na walang bahid sala. Kaya ito po ay mga pagtingin natin kay Santa Maria na siya ay ipinanganak na walang bahid sala. Kaya tama yung sinasabi ni Papa Pio IX sa kanyang encyclical Ineffabilis Deus noong 1854 na ang mahal na Birhen na pinaglihi ay walang bahid sala. At pinanganak siya. Ngayon, itong 8 ng Setyembre ay isa ring tradisyon. Iba't iba po ang araw, pero ang tradisyon po ating sinusunod ay sinimulan ni Papa Sergio noong magkaroon ng piyesta para sa mahal na Birhen Maria. Si Papa Sergio ay nagsimula ng kapistahan para sa kapanganakan ng mahal na Birhen 8 ng Setyembre 701, September 8, 701. At doon na nagkaroon ng kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen Maria. At iba't iba pong mga tradisyon. Kaya kung pupunta kayo doon sa Italia at iba pang lugar, mayroong tinatawag na Maria Bambina. Isang kapistahan sa kapanganakan ng mahal na Birhen Maria. Tayo rin ay titingin ito na pinalagahan rin natin si Santa Maria dahil noong Agosto 13, 2019, mayroon pong Republic Act ang Pilipinas 11370
na itinakda ng 8 ng Setyembre ay kapistahan ng mahal na Birhen Maria ay isang holiday, pero tinatawag na working holiday. Napakalaga po ito dahil atin pong napahalagahan si Santa Maria na Birhen. Ano ba ang kahulugan kung tularan natin ang mahal na Birhen? Una, siya po ay nagdala sa atin ng kagalakan. Sapagkat ang lahat ng kapanganakan, lalo na ang alaala nito na tinatawag nating birthday, ay magbibigay sa atin ng kagalakan. Si Santa Maria ay naghatid sa atin ng kagalakan. Kaya ang kanyang kapanganakan ay tinatawag na Merry Mass. Gaya ng kapanganakan ni Kristo, Christmas, ang kapanganakan ng mahal na Birhen ay Merry Mass. Pangalawa, na kailangan tayong magpatuloy sa ating pagiging mahabagin sa paghangad ng kabutihan lagi upang tayo ay magkaroon ng kawang-gawa at malasakit sa ating kapwa-tao, lalo't higit na sa mga nangangailangan, lalo't higit na yung nahihirapan sa buhay. Kinakailangan natin kagaya ni Maria na handa tayong makitungo sa kabutihan ng ating kapwa-tao. Pangatlo, gaya ni Maria, kailangan din tayong manatiling matapat. Matapat sa ating una sa lahat, pag-ibig, pananalig, at ang pagtiwala sa Diyos. At itong katapatan natin gaya ni Maria, at pagsunod sa Kanya, ay ang pagpapahayag na tayo rin ay kabahagi sa kapanganakan ng lahat ng tao, lalo't higit na sa mga banal, gaya ni Santa Maria, na ang kanyang kapanganakan ay siyang magbigay sa atin ng pagkakataon na lahat tayo ay magpasalamat sa Diyos kung tayo ay naging matapat sa Kanya. Lahat po tayo ay tinatawag sa araw na ito na magpapabanal sa buhay at pagsunod sa mahal na Birhen Maria. Ang pagsunod sa mahal na Birhen Maria ay una sa lahat ang paglinis sa ating mga sarili, sapagkat si Santa Maria ay simbolo ng kalinis-linisan. Pangalawa, na tayo po ay magkaroon ng katapatan at manatiling nakaugnay sa Panginoon. Mula sa simula hanggang gaya ni Santa Maria, hanggang sa krus at kamatayan ng ating Panginoon, nariyan siya. Ang pakikiisa sa ating mga kapwa sa panahon na kung saan sila'y mayroong matinding pinagdaanan sa buhay, ay ang ating pagtulad kay Maria. Kaya kung tayo tumulad sa Kanya, na tayo'y nagkaroon ng tinatawag na pakikisama, pakikiramay, at pakilahok at pagiging pamanlalakbay sa lahat ng mga kapwa nating nangangailangan, lalo ng yung mga may pinagdaanan na matindi, may malaking suliranin at pagsubok sa buhay, tayo ay kagaya ng mahal na Birhen Maria. Gaya ng mahal na Birhen na pinuntahan niya si Elizabeth nung ito'y magkaroon na ng kapanganakan. Tayo ay tinatawag na sa ating pagtulad kay Maria, tayo ay may turing na Marian people. Ang Pilipinas ay tinuturing na mga tao na Maria o Marian people, sapagkat napakarami po ang debosyon natin sa mahal na Birhen Maria. Hindi po natin mabilang ang lahat ng simbahan, mga chapel, at iba pang mga bahay dalanginan na naroon po ang mahal na Birhen Maria. At dahil dito, tayo sa Pilipinas na tinatawag din ng Marian people, mga tao na may malaking debosyon sa mahal na Birhen Maria, ay tumulad kay Maria. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos, pananalig sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod sa Kanya. At pangatlo, ang pakibahagi ng ating pananalig, ng ating kabutihang loob, at ang pagpapahayag na mayroong Diyos. Gaya ni Maria, na binahagi si Kristo sa ating kapwa, at binahagi tayo, siya naging ina natin,
tayo rin ay magbahagi kay Kristo. Iniluwal ni Santa Maria ang Panginoong Hesus. Iluwal rin natin sa ating mga puso ang presensya ni Kristo sa pagsabuhay ng kabutihan upang tayo, kagaya ni Maria, tulad kay Maria, ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.